Salamat ho, pero Anak. Agnes, si Stella. Stella si Agnes. Hi. Kababata ko yan. Alagaan ka niyan. Sino bang niligawan? Stella. Di ba gusto mo ng cellphone? Bakit? Sino naman nagpapapiro mo? Isang nakakairitang peste. Marge, ituring mo lang ako bilang isang kapatid mo. Dahil hanggang doon na yung pagtingin ko sa'yo at hindi na mababago yun. Stella! Hi. I'm Rafi. Ako yung nakabudol sa'yo eh. Magkapatid kayo? Ay, hindi, si Ruben! Ang best friend ko! Pero tayo pa sa magkapatid turingan namin yan. Di ba gwapo si Ruben, Stella? Gwapo rin naman si Rafi eh. Mas type mo talaga si Rafi, no? Ewan ko. Wala naman talaga akong balak na makipag-relationship eh. Basta ang gusto ko, tinuin ang trabaho ko at ayusin ang buhay ko. Kaya nga perfect sa'yo si Ruben eh. Kasi si Ruben, matyagang magturo yan. Magaling mag-alaga at saka magaling mag-alalay. Alam mo, Stella, kung ako sa'yo, si Ruben na lang. Actually, Agnes, kayo ni Ruben ng bagay. Kasi ang gusto ni Ruben, yung sweet. Eh, ang tapang-tapang ko daw. Tsaka yung gusto ni Ruben, yung bang maayos, maganda. Eh, payatot daw ako. Tsaka mukhang losyang. Kaya... Kaya hindi ako magugustuhan ni Ruben. Tapos langoy pa rin kami, Loy! Kahit mabaho, kahit kasumi namin ng mga basura, langoy pa rin kami! Ang sarap, ang saya! Tapos, ang mga nanay namin, galit na galit sa amin! Oo, dahil mula ulo hanggang paa, ginalis kayo, di ba? Alam mo, kahit marami ng bagong tulay dito sa San Miguel, itong tulay pa rin ito ang paborito ko kasi... Kasi itong tulay na to, ang nagdurungtong ng kahapon at ngayon. Yung mga tatay niyo noon, kayo naman ni Ruben ngayon. Wala na ba akong sasabihin sa'yo na hindi pa nakikikwento ni Ruben? Wala na ba akong pagdadalan sa'yo na hindi pa na napupuntahan? But of course! Magkasabi kami lumaki ni Ruben eh. Pareho kami na experiences. Pareho kami ng mga pinuntahan lugar. Of course. Pero nasabi na ba sa'yo ni Ruben na kung gano'ng kaganda ang tanahay mula sa tulay na to, mas maganda ka pa rin. Nung wala pa nung una kanyang makita, wala na siyang inisip kundi ikaw. Hindi siya makatulog. Ikaw lang iniisip niya.
Sa bawat oras ng bawat araw. Nasa tuwing paggising niya, ay ikaw lang gusto niya makita. Rafi, Ang lahat ng yan, ang nararamdaman ko para sa'yo, simula nang dumating ka sa buhay ko. I think I've fallen in love with you, Stella. Rafi. Rafi, makinig ka sa akin. Gusto kita. Masaya ako kapag kasama kita. Kahit anong sabihin ng mga tao tungkol sa'yo, alam ko sa puso ko makulit ka. Pero kakakilala pa lang natin. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Marami rin akong hindi alam tungkol sa'yo. Kaya, di ba siguro, mas mabuti na maging magkaibigan muna tayo. Biruin mo, Tol! Si Rafael Enriquez binasted? Eh, sino ba siya? Babae lang siya! Marami pa naman babae dyan, di ba? Di ba, Tol? Bigyan ko daw siya ng pagkakataon. Eh, sino ginago niya? Eh, pareho din yun eh! Ginagawa lang niya ako tanga! Binasted din niya ako! Hindi ka na. Uwi na tayo. Hindi, pare! Sandali lang pwede! Di mo ba ako sasabayan? So, Tol, nagpapakatino na ako! Ang tarantadong Rafi, nagpapakatino para sa babae! Ah! Tapos... Tol. Bakit ganun? Kung kailan seryoso ako. Akala ko ba? Ano bang mali? Ako bang mali? Ha? Tara na. Sinabi na kayo kumain! Iho, ano na yun? Iho, hindi ka na naman kakain. Magkakasakit ka niyan. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Leave me alone, Ma. Anak, ano ba talaga problema mo? Sabihin mo sa mama at gagawan ko ng paraan. Just leave me alone, okay? Oma! Kumain pa, kuya? Totoo nga siguro ang karma. Sa dinami-dabing babaeng niloko ni kuya, siya ngayon ang sawi. Anong ibig mong sabihin? Nothing. Madali lang naman ang problema ni kuya. And I've got the answer. Speak up.
Magkano ang kailangan mo? Ruben, alam kong hindi mo ako gusto. At alam mo, ayoko sa'yo. Pero bilang pinakamatalik na kaibigan ng anak ko, nakikiusap ako. May sarili kong pag-iisip si Stella para pumili kung sinong gugustuhin niya. Pero, mas madaling pumili kung walang pagpipilian, di ba? Alam mo na, yung walang kalaban. Kaibigan ko si Rafi. Hindi ako makikipagkompetensya sa kanya. Oh, good. Kilalang kilala ko si Rafi. Walang babaeng tumatagal sa kanya. After a while, pwede nang ipamana sa iba, si Stella. Hindi ho ganong klaseng babae si Stella. Sari-saring babae na natikman ng anak ko. Lahat pinagsasawaan. Ano ba ang kaiba ni Stella? Sige, aalis na ako. Ruben, maraming salamat. Alam kong maaasahan kita. Alis na ako, Nay. Ganyan. Yuyuko ka. Ngingiti. At magbibigay daan. Dahil lahat ng tinutungtungan at ginagalawan ng pamilya mo ay pag-aari ko. Kumpare. Kumparing Julio. Kawawa ka naman. Ano ba ang pakiramdam ng inutil? Utang na loob, Mrs. Enriquez. May sakit siya. Oo nga, may sakit. Kumparing Julio, bakit? Saan? Saan ang masakit? Saan? Hindi ko ugali ang manghiram na hindi sa akin. Kaya ibinabalik ko na kung ano ang sa kanya. Wala siyang karapatan gawin sa inyo yun! Wala! Kahit pagkaari niya itong lupain na to, wala siyang karapatan! Hayaan mo na siya, anak! Na hindi sobra na sila eh! Bakit natin kailangan tiisin lahat ng panlalait nila? Iwalis na tayo dito, Nay. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Nabuhay tayong laging nakasandal sa kanila. Hindi, ba't natin hindi subukang umalis? Yung malayo sa kanila, yung tayo lang. Ay, kahit saan, Nay. Kahit saan, Nay. Sa syudad, sa Maynila, sa ibang baryo. Kanino tayo makikitira? Anong trabaho meron doon sa Maynila? Paano ang itay mo? Matanda na kami para makipagsapalaran pa. Nandito ang buhay namin sa San Miguel.
Anak. Hayaan mo na siya. Kaya ko pa naman magtiis eh. Dito lang ba tayo, Inay? Tayo ang laging nagtitiis. Tayo ang laging nagbibigay. Uy ko. Saan ka pa kasi pupunta? Ano bang pinaalam mo kay Inay? Kanya sa kahanap sa'yo! Nay, nagkatawa lang naman kami ni Mary Jane na manood ng sine. Natututo ka na magsinungaling. Galing ako kay Mary Jane. Ang sabi sa akin, alas 5 ka pa lumabas sa eskwelahan. Nay, tama na ho, Nay. Sabihin mo nga sa akin, kasama mo yan, Jojo na yan, ano? Magsalita ka! Walang hiyan ka! Napakalandi mo! Bata mo! Hindi ka! Ay, wala naman po kami ginagawa masama eh. Anong wala? Ngayon wala. Eh, paano pa nagkamali ka? Kahit na minsan, habang buhay mo pagbabayaran! Hindi mo lang kasi padalawin dito si Jojo. Asa ka pa? Ayaw mapalapitin sa akin, dumalaw pa. Ang inis na lang yung nanay. Pag nagsabi ako ng totoo, nagagalit. Nagsinungaling naman ako, nasasaktan pa rin ako. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Hindi na lang kasi magtiwala. Kuya, kung sasabihin mo na para yun sa kapakanan ko, sigaw na talaga ako dito. Wala naman talagang nakakaintindi sa akin eh. Nang isa ako, naiintindihan kita. Paano mo maintindihan? Hindi ka pa nga nagkaka-girlfriend. Kuya, hindi mo alam yung pakiramdam. Nandiyan na yung taong mahal mo. Lapit sa'yo. Pero hindi mo siya makasama. Hindi mo masabi sa buong mundo na mahal mo siya. Kasi hindi pwede. Hindi pwede. O, ayan, mag-juice ka muna. Pwede ba? Hilong-hilo na ako sa'yo, ah. Ano ba talagang problema mo? Ruben, ikaw ang unang nakakilala kay Stella, di ba? Ikaw ang unang naging kaibigan niya. O, ipaglaban mo naman ang sarili mo. Paano? Manlabang ko kay Rafi. Ayan, minamaliit mo na naman yung sarili mo eh. Ikaw ba? Magkaagusto ka sa isang katulad ko.
Eh kung sabihin ko sa'yong oo. Matatawa lang ako sa'yo. Hindi ako maniniwala. Bahala ka na nga dyan. Umuwi ka na, nakaka-istorbo ka na eh. Ikaw hindi ka na mabiro. Sige na, sige na. Gawin mo na yung lesson plan mo. Halika na, ayan na. Oh. Totoo naman eh. Magkakagusto ba isang bato? Alam mo, nakakainis ka na eh. Ikaw talaga ang sungit-sungit mo, kaya walang magkagusto sa'yo eh. Okay na nga yan. Ruben, isa lang ang tanong ko sa'yo. Ano ba talagang ikinakatakot mo? Baka sabihin mo, makapal ng mukha ako. Baka isipin mo, wala akong karapatan. Siguro nga, mas marami dyan ang higit na karapat-dapat isa sa akin. Stella, hindi ko inaasahan na sagutin mo ako. Hayaan mo lang ako na sabihin sa'yo na matagal na dapat ko nang sinabi. Stella, mahal kita. Mahal na mahal. Isipin mo, wala akong karapatan. Una na kayo. Ruben? Ruben? Stella, isasabihin ako sa'yo eh. Ako rin may sasabihin sa'yo. Na-promote ako. Talaga? Sa anong posisyon? Ang bagong sekretaryo niya ni Rafi. Bukas na daw ako magsisimula. Hindi ka ba natutuwa para sa akin? Congratulations. Ito ko lahat sa'yo. Maraming salamat. Ano sabi ng Stella, good news? Ano? Mag-celebrate tayo para sa promotion niya. Ano? Sige na. Lunch tayo. Libre ko kayo. Sama ka na. Hindi, sige, kayong dalawa na lang kasi dami ko pa natapos yung trabaho tsaka ang dumi ko eh. Ba? Ano? Halika na. Sumama ka na. Sama ka na. Halika na. Hindi, sige, kayong dalawa na lang, Stella. Ang dami pa talaga eh. Ano ka ba? Labo mo. Ano? 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 Sorry. Okay lang yan. Ano? Sumama ka na. Halika na. Ano? Hindi ka na. Sige, kayong dalawa na lang. Sige. Ma, Ano yan, Iho? ayokong babasusin yung sina Tito Dolor at Tito Julio. I don't care if you have anything against them. Sila ang mga magulang ng kaibigan ko. Kasi naman, Ma, you should learn to get along with them. After all,
Sila ang pamilya ng future son-in-law mo. Nakakadiri ka? Salamat, pare. Wala yun. Ano ba isang magkapatid? Diba, usapan natin. Kapag merong isang inapi sa atin, makakalaban ng isa. Di ba, tol? Alam mo kung gano'ng kahalaga sa akin ng salitang utol? Naalala mo, nag-les ako sa amin dati? Ilan taong ba ka nun? Mga 12-13 anyos? Hirap na hirap kami. Nahanapin ka. Sa galit ko sa papa, nagtago ako sa bundok. Hindi mo lang takot sa dilim mo sa mga hayop. Gusto ko lang umalis. At wala na akong balak pang bumalik. Pero bumalik ka nun. Bumalik ako. Eh, wala ka na ibang makain kundi aratilis. Dahil wala ka doon. Hindi kita kasama. Wala ang kalaro ko. Wala ang tanging tao na nakakaintindi sa mga topa ko. Wala ang utol ko. Ganun kabigat sa akin ang salitang yan. Ganun ka ka-importante sa akin. Kaya alis ako. Bakit? Dahil anak naman ng tipaklong talaga, sa lahat naman ng kamalasan na pwedeng dumating sa akin, nagkagusto pa ako sa babaeng gusto naman utol ko. Dahil doon naalis ka? Ayaw ko may kakumpetensya. Paano ka nakasisiguro na sa akin siya may gusto? Iniisip ko lang sa utak ko. Para hindi na masyado masakit dito. Mahal mo ba siya? Sa lahat ng babae na kilala ko, sa kanila ako nakaramdam ng takot. Takot dahil bigla ako gusto magbago. Gusto kong tumino. Alam mo ba yun, Tol? Di ba nakakatakot? Paano kung mahal ko rin siya? Paano kung ang nararamdaman mo pareho ng nararamdaman ko? Kung hihingin ko ba, Ruben? Ibibigay mo ba sa akin si Stella? Congratulations, pare. Di mo kailangang hingin. Kailanman ay di para sa akin. Ayun si Stella, Rafi. Una't mahalaga sa lahat. Kapatid kita. Kung siya makakapagpapago sa'yo, kung siya makakapagpatino sa'yo, tulungan ko makuha mo siya.
Aray ko, Nay! Minsan na lang nakikita ko yung Eloisa na yun sa simbahan. Kundi lang dahil kay Ruben, babasusin ko na yung babaeng yan, ha? Nay, tama na yan. Ikaw din, baka malasing ka sa panininom ng pautang mo ngayon. Tumigil ka dyan, Naku, Aling Mildred, ang aga-aga ho niya na. Paano itong lalaki? Sakay! Sakay! Agnes! Agnes! Sumabay ka na lang sa amin ni Ruben. Naku, hindi, salamat na lang. Madami naman tricycle dito eh. Ginawa ko para sa'yo, oh, bookmark. Wow, ang ganda naman ito. Ang galing mo palang mag-paint. Yan ang pangarap ko kasi, maging isang pintor o kaya interior designer. Kaso lang, second year college lang ang natapos ko sa fine arts eh. Bakit? Ako, mahabang kwentuhan yan. Saka na. Gusto mo ba? Oo naman, ang ganda-ganda nga. Ano? Tara na? Sige lang kasi dadaanan ako din ni Ruben. Eh, sabi sa akin ni Ruben, ako na rin sa mundo siya dahil kailangan siya ng maga sa karera. Huh? Ano? Let's go? Ikaw, Agnes. Salamat. Okay lang ako. Okay. Sige, ingat ka ha. Ingat ka rin. Sige. Sige, ha? Sige. Hindi ka na ba galit sa akin? Ako magagalit sa'yo? I'm willing to wait forever. Ruben, marami ka pa bang trabaho? Di ba hintayin na kita? Hindi na. Marami pa akong gagawin eh. Baka umagain ako rito. Isa pa, birthday ni Cesar. Nakakaya naman pag hindi ka makisama. May kilikili power ba ako, Ruben? Loko ka talaga. Kasi parang iniiwasan mo ako eh. Iniiwasan mo ba ako, Ruben? Hindi. Marami lang talaga akong ginagawa dito. Bakit talaga ginagawa ko? Ano? Naniwala ka ng overtime sa Ruben ngayon? Ayaw ba na mo niwala, tol? Ano? Talo ka? Serve dinner? Sige. Sige, pare. Ruben, ikaw mas mabuti ni nanay. Sabihin mo sa kanya, nag-gain ako ng 5 pounds sa sarap ng simanya, ha?
naintindihan ko ng klaseng pagmamahal ang meron ka para kay Rafi. Bakla ka ba? Lalaki ka lang at sapak na kita. Kung hindi kita ginagana, hinalikan na kita para malaman mo kung gaano kalalaking kaharap mo. I'm sorry. Hindi ko inaasahan maintindihan mo ako. Wala lang talaga ako ibang makausap. Alam mo kung gaano kabuti sa akin si Rafi. Hindi dahil sa kanya siguro hindi ako nakatapos ng high school. Pag nagugutom ako, siya nagbibigay sa akin ng pagkain. Pag nauuhaw ako, pati nga pera niya pambili ng soft drinks. Pag walang kapera-pera ang mga nanay, siya ang magbabayad. Halos lahat ng mga damit, sapatos niya sa akin na pinapasa. Libro, notebook, lapis, ballpen, pambura, sine lahat. Una ko mang maong. Di ba siya nagbigay? Ben, hindi ko naman nakakalimutan yun eh. At hindi ko rin nakakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ang paggawa mo ng assignments niya, pagsala mo sa lahat ng kapalpakan niya. Nahuli ka pa nga nag-cutting classes nun eh. Dahil kinailangan mong ihatid ang project niya sa school nila. Tsaka nalaala mo pa ba yun? Miss. Tama na. Sakit na eh. Anong hinihintay mo? Ang lumuhod ako sa harapan mo? Hindi na kailangan magpakababa ng taong mas mababa pa sa lupa. How dare you? Mas nakatatanda ako sa'yo. Ipinatawag mo ako dito para pakiusapang iurong ang aking kandidatura bilang mayor ng bayang ito. Fred, you've had 6 years. Pinagbigyan ka na namin. Iniluklok ako ng mga taong bayan, hindi ng pera mo. Hanggang ngayon ba naman, patay na patay ka pa rin sa hampas lupang tulad mo na yan? Asawa ko pinag-uusapan natin. Asawa mo nga, na siyang kumamkam ng lahat ng kayamanan ninyo. Namatay si Chakoranan dahil sa pagpapakasal mo sa kanya. Hindi mo na iniisip ang pagsusumikap ng iyong ama na maipundar ang lahat ng kayamanan ninyo. My husband managed it well. Oh, come on, Ate Sonia. Alam ng buong bayan that your husband is a puppet. Ikaw ang edukada. Ikaw ang may pera. You're the power behind Ramon Enriquez. Fred. I'm sorry, Ate Sonia. Hindi kita pwedeng pagbigyan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na ito makakalabas pa. And only because you are my cousin. Fred. Thank you for the lunch. Anong ginagawa ni Kabigting dito? Ano ang ginagawa nun dito? Pinakiusapan ko. My God, Sonia. Napakatanga mo. Alam mo,
Ang tanga-tanga mo. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa'yo. Tanga ka eh! Hindi ako tanga. Huwag mo akong tinatawag na tanga! I may be desperate, but I'm not stupid. Iniipit ni Fred lahat ng negosyo natin. Pati ang asukarera, hindi na kumikita. You have to win the elections, Ramon. Hindi pwedeng pumagsak ang kabuhayan natin. Dahil alam nating dalawa na iiwan mo lang ako pag wala na akong pera. Darling, it's okay. Tanggapin mo kahit masakit. Dahil mas masakit ang tinatanggap ko. Na kahit alam kong pinakasalan mo lang ako nang dahil sa pera. At hanggang ngayon, binababoy mo ko. Mahal na mahal pa rin kita. Inutil ako! Inutil ako! Inutil! Inutil ako! Pumayagin ako! Julio, sige na. Pumayagin ako! Kumain ka na gabi na para mapainom na kita ng gamot. Sige na. Kain na. Pumayagin ako! Inay, magpahinga na kayo. Ako na ang magpapakain kay Tay. Inay, magpahinga na kayo. Sige na, Inay. Bukas ay araw ng pagtitinda ng Inay sa palengke. May klase sa Eloisa. Kailangan nila magpahinga. Hindi tayo pwedeng ganito ng ganito. Hindi ho namin pwedeng ibigay ang buong oras namin sa inyo. Pabayaan ako! Pabayaan niyo ako! Pabayaan niyo ako mamatay! Tay, kumain na ho kayo. Ayoko! Ayoko! Kung iisipin niyo ba na ibang tao ako, nabayaran niyo lang ako na magpapakain sa inyo. Kung iisipin niyo ba na hindi niyo ako anak, papayag na ho ba kayo magpaalaga sa akin? Eloisa! Eloisa! Eloisa, kakain ako! Eloisa! Kakain ako! Kakain ako! Eloisa!